Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Desquetado. Ito po ang Dekada 70, ika-4 na kabanata ni Luwalhati Bautista. Ang kabataan ay mulat sa mga suliraning pampulitika at panlipunan sa bansa, ngunit hanggang kailan ang kanilang pakikisangkot. Nakalubog ako sa mga kaabalahang napasukan ko ng Disyembre. Kaugnay ng nakatakdang kasal ni Gani at Evelyn, pag-alis ni M, at Paskong hindi ko na maantala ang pagdating. Kasabay nito matatangkang akong mag-makeup kay Gani sa pamumroblema niya kay Evelyn, at mag-makeup kay Evelyn na pamumroblema niya kay Gani. Bayan mo na nga muna ang ibang anak ko. Wala naman akong alahanin sa kanila. Liban sa nawiwiling umalis si Jason, dala ang kanyang bike. Wala akong problema sa 13 anyos kong ito. Nagkakaroon nga ng mga aksidente sa bisikleta, pero hindi sa subdivision namin. Safe sa subdivision namin. At si Bingo, ayun dun na naman siya nagsasaranggola sa bubong ni na Lola Asyang. Yan naman ang masama sa isang to. Napakahirap pagsabihan, bilinan, kung iwasan ang bubong ng may bubong. Bingo, andyan na mami. Hinatak ni Bingo pababa ang tali ng saranggola niya. Sinundan ko ng tingin ang sinulid papunta sa kakabit na saranggola. Hindi yon makulay na triangulong papel na didikit sa kawayan at may buntot panman din, kundi isang kwadradong pahina ng tila at diyaryong lang na itinupi sa magkabilang gilid. Kawawa naman ang anak ko. Tatyati-tyati lang ang saranggola. Pagpunta ko sa supermarket, o dapat siguro obligahin ko si Jules na igawan siya ng guryon. Dati namang matyaga si Jules kay Bingo, pero lately yata ay lagi siyang may lakad. Pag nasa bahay naman ay nagkakulong sa kwarto. Lagi niyang sinasabi pag sinusundan niya siya ni Bingo. Teka, mamaya na, marami kong assignment. Baka naman sumusobra ng mga aralin ni Jules kung ba't naman kasi sinabi ng huwag mag-full load. Gumegewang-gewang ang saranggola ni Bingo. Nawalan ng panimbang at bumuluksok sa harap ko. Sumabit yon sa bakod ni Lola Asyang. Tinakbo ko yon, sinambilat para pawalan, di sinasadyang nasambayan ng hatak ni Bingo. At napilas yon at naiwan sa kamay ko. Nabilad sa mata ko ang mukhang mga salita sa manipis na puting papel. Isang iniprentang balita pala ng leaflet na may ititulong ang bayan. Ang bayan, hindi na akong tanga ngayon. Alam kong official paper yon ng Communist Party of the Philippines. Kinalabutan ako, kanino to? Saan to? Nakuha ni Bingo. Nakababa na si Bingo mula sa bubong ni Lola Asyang. Tapon mo na, ma'am. Hiyaw niya. Siraan na yan. Dala ang sinulid na pauwi na siya. Bingo! Huminto si Bingo. Takbo ko. Halos palapit. San mo nakuha to? Kanino to? Nagtataka siya. Bakit? Basta, san mo nakuha to? Sa atin. Sang lugar sa atin? Sa kwarto ni Kuya Jules. Pero kanina ko pa naman talaga alam na walang pang gagalingan ang babasing tong kundi si Jules lang. Bingo,
Nakaramdam ako ng paglalatang loob ng matindi pero unawang paggagalit ng isang ina. Ngayon, kaharap ko na ito lang sa ibabaw ng mesang sulatan ni Jules. Ang mga karugtong ng papel na hawak ko, page 2, sabi sa ulanan ng 6 na pahinang papel na pinagkabit lang ng staple wire. Binuklat ko na ang mga kasamahan pa ng babasahin na nasa mesa ni Jules. Liberation, isa pa ring newsletter, photocopy ng ilang pahina ng Southeast Asia Chronicle, kinopyang pahina ng Newsweek, pawang may laman na titulo pa lang ay halata mo nang tumutulig sa batas militar. Pumupuna sa ilang personahe ng gobyernong Pilipino o tumatalakay sa pagkakatatag ng tinatawag nilang National Democratic Movement. Ano ang ibig sabihin? May mga kopya nito sa pag-iingat ni Jules. Come on, Amanda, sabi ko sa sarili. Walang masama dyan kung sa Newsweek at Tiyak na babasahing nagkalat lang sa downtown. Kung Southeast Asia Chronicle ay paniguradong nakapasok lang dito dahil may permiso ng gobyerno. Pero ang bayan, hindi yata ako naniniwalang legal to. Malay mo, baka naman pinapayagan na rin tong gobyerno para pasinungalingan ang bintan na wala na tayong press freedom. Huwag kang tanga. Alam mo hindi basta magkaroon ng niyan si Jules. Kinakabahan talaga ako. Baka may iba namang ginagawa si Jules. Kakausapin ko siya. Pero makikinig ba naman sa akin yon? Dapat yung ama niyang kumakausap sa kanya. Pero hindi mahilig si Julian sa mga usapang pampolitika. Kung engineering pa sana yon, kahit na. Basta kailangang kausapin niya si Jules. Pero sabi ni Julian, loko talaga yung anak mong yan eh. Yan lang bang sasabihin mo? Loko yung anak ko? Huminga ng malalim si Jules. Nagbabasa lang naman ng anak mo. Anong masama ron? Estudyante yung bata. Gusto matuto. Pero so far, nanahimik ng mga estudyante, di ba? Wala nang mga rally-rally pagsasabihan kong anak mo pag may dapat na kong sabihin. Julian, Amanda, if you don't mind, I've got work to do. Meaning, tapos ng usapan namin. Pero di pa rin ako mapakali at ipinasya kung kahit ako. Kausapin ko si Jules. Pero kailangan alam kong sasabihin ko sa kanya. Kailangan matiyak ko muna na subversibo nga ang mga babasahing to. Kailangan basahin ko muna to. Hindi ang mga miyembro ng oil-producing and exporting countries ang nagtatakda ng sobrang pagtaas ng presyo ng langis kundi ang mga oil companies na karamihay pag-aari ng Amerika. Nangunot ang noo ko. Teka, ano ang subversibo rito? Kung ang isang bariles ng langis ay halagang $10 bago nag-1973, ang $1 ay napupunta sa bansa nagluluwas ng langis at samantalang ang $9 ay pinaghatian ng mga langis at gobyerno ng kanya-kanyang bansa. Hindi ko na pinag-iisipan kung ganun nga ba yun. Titulo, nalulugi nga ba ang mga kumpanya ng langis? Nangunguna ang Exxon sa mga industrial empire sa
Estados Unidos. Ang Exxon Gulf Oil at Mobil ang lagi nasa top 10 earners ayon sa Fortune magazine. Simula noong 1955, nangunguna ang mga kumpanya ng langis sa top 500 companies sa Estados Unidos. Listahan ng mga tubo ng mga kumpanya ng langis na pag-aari ng Amerika. Umaabot sa $1 billion isang taon. Ang tala sa ibaba ay ilan lang sa listahan ng mga empresang may dayuhang kapital mula sa iba pang newsletter. San Miguel Corp, Major Investors, Soriano, USA, Pepsi-Cola, Pepsi-Cola International, USA Carnation, Phil Carnation, USA Kraft Foods Incorporation, Kraft, USA Pure Foods Corporation, Hormel International USA. Ilan lang yon, may kasunod pa yon. Sila ang tinatawag na mga multinational companies sa Pilipinas. Nagpapasok sila rito ng maliit na kapital at nangungutang ng bilyon-bilyong piso sa mga bangko sa Pilipinas para makapagtayo ng negosyo rito. Dito rin nila ibinenta ang kanilang produkto, pero ang daan-daang milyong piso na tinutubo ng kanilang mga kumpanya ay inuuwi nila pagkatapos sa kanilang mga bansa. Nag-isip ako, hindi yata tama yun, Utangin nila ang pera natin, pagtutubuan sa atin, sa ilalabas ng bansa natin. Maghihirap nga tayo pag ganito ng ganito. O baka naman ito na ang sinasabi ng mga aktivista na paghahakot ng Amerika sa kabuhayang bansa ng Pilipinas. Walang subversibo dito. Bakit magiging subversibo ang katotohanan? Ano't ano man ang iba artikulo ay kinabasahan ko na ng salitang one-man rule, puppetry at dictatorship. Ng NPA at revolusyon sa ilalim ng batas militar, uhulihin ka na niyan. Gabi na'y naroon pa rin ang sasala at naghihintay sa pagdating ni Jules. Sa lugar na bahagya ng maabot ng ilaw sa komedor na siyang kung iniwang bukas. Hindi sa ano pa mang pandramatikong apekto kaya pinatay ko ang ilaw sa sala. Nasisilaw lang ako sa pagkahiya. Ba't dyan ka nakahiga? Usisa sa akin ni Julian nang madaan niya ako. Hinihintay ko si Jules. Darating din yon. Nagkibit lang siya ng balikat at pumasok na sa kwarto. Narinig ko ang ingat na pagbukas ng pinto kasunod ng click ng susian. Ikaw na ba yan, Jules? Hintakot ang sagot. Bingo! Mom! Balikwas ako. Bingo! Ano pang ginagawa mo sa labas? Narito na po ako sa loob. Akyat na sulong. At may dala kang pamanding susi. Dali-daling umakyat na nga si Bingo. Pumalo ang pendulum ng relo. 11 ulit. Alas 11 na. Sus, mamaya lang ang curfew na. Baka naman ito si Jules ay hindi naman uuwi. Ilang ulit na niyang ginagawa yung hindi pag-uwi. Tatawag na lang siya sa telepono. Ma'am, aabutan na ako ng curfew. Dito na ako matutulog kina Danny o Luis, minsay Tasyo. Hindi ko nga pala naitatanong kung sino-sino ang mga yon. Biglang naisip ko kasunod nito, oo nga pala, ba't ni minsay wala siyang sinasabi na doon naman siya matutulog kina Willie.
Yun ang dating best friend niya. Dating best friend niya. Nagka-depresyahan kaya sila ni Willie. Click ang susian. Bumukas naman ng pinto. Jules, sagot. Ma'am, hinga ako ng maluwag. Ginagabi ka. Wala nang sagot. Ni hindi niyang binuksan ng ilaw, nagtaka ko na hindi man lang siya nagbukas ng ilaw. Dumiretso sa silid. Nakapasok na siya sa silid bago man lamang ang nakapagtanong kung kumain na siya. Nagtaka si Jules. Hindi ko naman uumpisahan agad ang pagkausap sa kanya. Itatanong ko lang kung kumain na siya. Ipaghahain ko siya. Upo ako sa harap niya habang kumakain siya. Kakausapin ko muna siya tungkol sa ibang mga bagay. Kinatok ko ang pinto niya, nakalapat na agad. Pinihit ko pabukas ang seradura. Jules, nakupo siya sa gilid ng kama at nakayup-yup ang mukha sa palad. Malungkot ang anyo ng nakalaylay na balikat niya. Nalulon sa tabi niya ang isang tabloid. Napapagod siya. Pasya ko baka wala siya na mood na nakipag-usap. Saglit na nag-aalala ako na baka wala akong sa timing. Inabot ko ang tabloid, binuksan, hindi ito diaryong Maynila o local paper yon ng isang malayong komunidad. Headline: NPA napatay sa enkwentro. Binalingan ko si Jules. Napapano ka? Masakit bang ulo mo? Humikbi siya bilang sagot. Binitawan ko ng tuluyan ang tabloid. Hinarap ko na siya tuluyan. Jules! Nag-angat na siya ng muka. Makirot at luhaan ang batang muka ng aking si Jules. Bakit? Alala, usisa ko, anong nangyari sa iyo? Umiling siya at nagtangkang magkailag. Kinagat niya ng mariin ang labi para pagpigilan ng isa pang hikbi. Pero hindi na nakapagsinungaling ang latay ng hapdi sa mata niya. Kumibot ang labi niya, nanginginig at sa katal na boses. Sinabi niya ang totoo. Pinatay nila si Willie, ma'am. Patay na si Willie. Sabay sabog ng iyak. Pahagulgol, nakalulunos parang bata. Niyakap ko si Jules. Hindi ko alam kung sinong ang tinutukoy niya. Ang naiintindihan ko lang ay patay na si Jules. Na si Willie. Si Willie na biglang naalala ko kanina lang na kaibigan niya. Matalik at minsay may mas kapatid pa kung ituring kaysa kay Gani. Pinatay. Ayun lang po. Salamat po, Ma'am Desquitado.